Okay, good day class. Yung pag-uusapan natin ngayon ay yung functions ay yung discretion ng prosecution. Okay. So, pag pinag-uusapan yung prosecution as the second pillar of the criminal justice, hindi mawawala yung usapin tungkol sa criminal due process. Kasi una sa lahat, yung mga kaso na hinahandle lamang ng prosecution ay mga criminal cases. So, ibig sabihin yung civil cases, yung mga administrative cases, hindi nadadaan sa mga piskal or sa mga prosecutor. So, masasabi natin na comply yung due process if nandito yung apat na requirements. Una, the court has jurisdiction over the case or the subject matter. So masasabi natin may jurisdiction siya. Okay, define muna natin yung jurisdiction. Yung jurisdiction, ibig sabihin nito ay yung korte ay may kapangyarihan or may kakayahan na mag-handle or mag-decide sa kasong yon. Kasi napag-usapan natin last time, 'di ba? Yung korte, may iba't ibang may hierarchy yan. Yung pinakamababa ay yung MTC or yung Municipal Trial Court. Pangalawa ay Regional Trial Court, pangatlo ay Court of Appeals, and then lastly ay yung Supreme Court or yung Court of Last Resort. Ngayon, kapag ang kaso ay may imposable penalty na less than 6 years, ifa-file natin siya sa MTC. Kung ang kaso ay may penalty na more than 6 years, above 6 years, no, sa RTC natin siya ifa-file. Ngayon, kung ang kaso ay murder, ang murder po ay may penalty na reclusion perpetua. So, kung ifa-file mo yan sa first level court or sa municipal trial court, yung korte ay walang jurisdiction kasi above 6 years yung penalty. Okay? So, at the same time, sa criminal cases po, ang venue ay jurisdictional. So, ibig sabihin ng venue ay yung location kung saan nangyari yung krimen. So, kung nangyari ang krimen sa Quezon City, hindi mo siya pwedeng i-file sa korte ng Navotas or sa korte ng Caloocan. Ifa-file mo siya sa courts ng Quezon City. Okay? So, halimbawa, ang krimen ay nangyari, or sabihin natin ang krimen ay rape, and nangyari siya sa Manila. Saan siya ifa-file? Sa Regional Trial Court ng Manila City. Sa RTC kasi ang penalty ng rape ay above 6 years, and at the same time, since nangyari siya sa Manila, sa courts ng Manila natin siya ifa-file. Pangalawa, the court has acquired jurisdiction over the person of the accused. So masasabing nag-acquire ng jurisdiction yung korte sa pagkatao ng isang akusado. Una, kapag nag-serve tayo ng warrant. And pangalawa, if yung akusado mismo yung nag-surrender sa public authorities. Pangatlo, the accused is afforded the opportunity to be heard. Ibig sabihin nito, hindi pwedeng mag-render ng judgment yung korte kapag hindi napapakinggan si akusado. Dapat may pagkakataong mapakinggan si accused para ma-present niya yung kanyang mga ebidensya. And then lastly, the judgment shall only be rendered after trial. Ibig sabihin, nakaangkla din to sa pangatlong requirement na si korte ay hindi rin magra-render ng judgment kapag hindi niya binigyan ng oportunidad yung akusado na i-defend yung sarili niya. So that's the requirements of the criminal due process. Now, pag-usapan natin yung paano ba nagsisimula yung criminal act, yung pag-institute ng criminal actions. 'Di ba last time we were able to discuss kung ano yung significance nung chronological order ng 5 pillars of the CJS. So, nasabi natin na yung 5 pillars, yung chronological order na yon, signifies the contact of the accused sa each pillar. Okay, so magsisimula tayo sa law enforcement kasi sila yung magre-respond immediately, sila yung mag-aaresto. Ngayon, after the arrest or after the commission of the offense, anong gagawin natin? So, una, magpa-file ng complaint sa proper authorities, which is the public prosecutor for the conduct of preliminary investigation. So in the next slides, pag-uusapan natin kung ano yung ginagawa sa PI or kung ano yung mga covered nito. And then pangalawa, for cases naman na hindi kinakailangan ng preliminary investigation, pwedeng mag-file directly sa korte or sa prosecutor's office pa rin. May mga charter kasi
na hindi hinahayaan or hindi pinahihintulutan na merong direct filing sa korte. Specifically dito sa Manila, wala pong direct filing sa korte for criminal offenses. Kailangan dumaan pa rin sa prosecutor. Whereas pag sa maliliit sigurong provinces and then the crimes are maliliit lang din naman, may mga pagkakataon na pinahihintulutan na merong direct filing sa korte. Okay? So ano ba yung effect ng pag nag-file tayo ng complaint sa prosecution? It will interrupt the running of the prescriptive period. So in your Criminal Law Book 1, I think CLJ 3 siya, pag-uusapan niyo kung ano yung prescriptive period. So pahapyawan lang din natin, pag sinabi kasing prescriptive period, ito yung amount ng time upon discovery of the offense na pwede ka lang mag-file ng case. Okay, so may mga uh, amount of time yan na nakasaad sa criminal law nyo. So kung halimbawa ang kaso ay murder. So ang murder ay reclusion perpetua. Ang reclusion perpetua, I think ang prescriptive period niya ay 20 years. So ibig sabihin within 20 years ka lang pwede mag-file. Kung halimbawa nangyari yung offense nung year 2000, um tapos hindi ka nag-file ng offense, hindi kayo nag-file ng charges against doon sa gumawa ng krimen, tas ngayon 2025 na gusto mo mag-file, hindi na. Kasi lampas na tayo sa prescriptive period na 20 years. Okay, so ibig sabihin, winive mo na yung karapatan mo na mag-prosecute ng charges against doon sa offender. So ngayon, kapag nag-file tayo ng criminal actions sa fiscal, i-halt niya or itotol niya yung pag-run ng prescriptive period. So halimbawa, noong same situation, no? Nangyari yung krimen noong 2000, may 20 years tayong prescriptive period. Nag-file ka noong 2010. No, so, ibig sabihin, pag nag-file ka ng 2010, mag-stop yung pag-count natin ng 20 years. Okay? So, ganun po yung effect ng pag-file or pag-institute ng criminal action sa prosecutor's office. Now, sino ba yung nagre-represent sa akusado ay sa biktima or sa offended party? Napag-usapan natin last time na one of the functions of the prosecution ay sila yung nagsiserve as the counsel of the state. Okay, so for the victims or for the offended party, ang mag-represent sa kanila ay yung fiscal or yung prosecutor. But hindi rin nangangahulugan na it will preclude the victims or the offended party na mag-hire ng kanilang private counsel. Kasi especially if sa tingin nila, they will be well represented. Okay, so, but at the same time, generally po, si fiscal ang mag-represent. Pero kung gusto mo magkaroon ng private counsel, you are not prevented also as long as nag-comply tayo sa requirement. So, nandiyan na po una, the public prosecutor has a heavy work schedule. Pangalawa, there is a lack of public prosecutors. Pangatlo, the private prosecutor must be authorized in writing by the Chief Prosecution Office and regional state prosecution, and lastly, it will be subject to the court's approval. Okay, so kapag gusto mo ng private counsel, kailangan pa rin ng authorization from the public prosecutor and at the same time, dapat aprobado ito ng korte. Okay, so si fiscal, nag-exercise siya ng discretion. Okay, una, whether or not to file a case. Kasi during preliminary investigation, titignan niya na dyan kung may sufficient ground ba na ma-convict si akusado. So dun, mag-decide siya kung sufficient yung ebidensya ng complainant. Pangalawa, titingnan niya or siya yung mag-decide kung ano yung charges, kung ano yung charges ifa-file. Kasi kung sa facts nakalagay kung ang complainant or ang complaint rather, ang nakalagay na charge na sinabi ng offended party ay rape, pero sa facts ng kaso, wala namang rape na nangyari, acts of lasciviousness lang naman. So, si fiscal, magbabase din siya doon sa facts na present ng complaint. Okay? So, number 3, whether or not to decline to prosecute the arrested party. So, kung wala naman talagang ebidensya against the
against doon sa naaresto, and then ginawa lang siya para mag-suffer yung taong na-arrest, then hindi hahayaan ni fiscal na ipo-prosecute pa siya or mag-undergo pa siya ng trial kung wala naman talagang kaso on the onset pa lang. So, and lastly, whether or not to enter a plea bargaining. So, plea bargaining is very ginagamit daw sa mga drug cases. Kung halimbawa, ang charge sa'yo ay trade of drugs, so pwede ka mag-plea bargain to a lesser offense, na pwede ka mag-plea bargain na possession lang or ng use lang para mas maikli yung jail time in case of conviction. Okay? So, okay. Now, pag-usapan naman natin yung pag-prosecute sa private crimes. So, di ba generally napag-usapan natin na si fiscal ang magre-represent sa mga victims and sa offended party. Okay, so but on the other hand, may exceptions tayo for that. Ang private crimes po, ito yung mga krimen or offenses which cannot be prosecuted except on complaint filed by the offended party, or if the offended party is a minor, by the parents, grandparents, or guardian. So, ang rule natin, all criminal actions initiated by complaint or information are filed by the prosecutor. Kasi nga, si prosecutor ang lawyer or ang counsel ng state. So, ibig sabihin siya yung magpa-prosecute ng kaso, siya yung magpa-file ng information. However, for offenses like adultery or concubinage, seduction, abduction, and acts of lasciviousness, and criminal actions for defamation imputing the above-mentioned offenses, kinakailangan na yung offended party, yung victim or yung kanyang parent, grandparents, or guardian lang yung maaaring mag-file ng ganitong kaso. Kasi po yung mga crimes na ito ay yung mga crimes against chastity. So basically ano siya, sensitive. So it will be upon the discretion, the decision of the offended party kung if gusto niya bang ipakita sa korte or sa public na ganito yung situation. Kasi hindi naman siya pinipilit kung ayaw niyang ipakita or i-reveal sa mga tao na ganito yung nangyari sa kanya. Okay, may mga victims kasi na ayaw ma-subject sa humiliation, ayaw nilang makita yung mga bagay na dapat pwede na pag-uusapan naman privately. So, ayun. So, kaya yung mga ganitong cases, yung offended party lang talaga yung pwedeng mag-file. Okay nga, now pag-usapan natin yung complaint or information. So hindi siya mawawala pag sa usapin about prosecution of offense. So ang complaint po, it is a sworn written statement charging a person with an offense subscribed by the offended party, any peace officer or other public official charged with the enforcement of the law violated. Ang information naman ay yung accusation in writing charging a person with an offense subscribed by the fiscal and filed with the court. So, ang complaint po, ito yung affidavit na ifa-file natin sa fiscal. Okay, so, pag may krimen na nangyari, nagawa tayo ng complaint affidavit and ito ang ifa-file natin sa prosecutor. And then, after filing, magkakaroon siya ng preliminary investigation kapag yung kaso ay within the purview of the PI. On the other hand, ang information, ito na po yung accusation and writing. Ang gumagawa nito ay si fiscal. So, ito ay nagkakaroon ng information after only preliminary investigation. So, based doon sa preliminary investigation na nangyari, nakita ni fiscal na mayroon talagang kaso. That's why magpa-file siya or ipa-file niya na yung information sa korte. So ito po yung difference ng complaint and information. Sa mga ang complaint po, lahat ng mga complaint and yung mga affidavits and sinumpaang salaysay ng victims and ng mga witnesses niya, kinakailangang naka-oath, under oath siya. Whereas sa information, hindi kinakailangan na sworn or under oath. Pangalawa, yun nga, dapat nakasubscribe ito by the offended party, any peace officer charged with the enforcement of the law. And yung complaint, it may be filed either with the court or in the fiscal's office
generally to commence the preliminary investigation. Ang information po, it need not be sworn. It is subscribed by the fiscal and it is filed with the court. Now, ito yung mga grounds after preliminary investigation. No? So, magkakaroon ng examination whether or not sufficient yung ebidensya ng complainant. So, what if ma-dismiss? Ano yung mga grounds ng fiscal? Una, there is insufficiency of evidence that results from the failure to find sufficient physical evidence that link the defendant to the offense. So, ngayon, we have new rules regarding PI kung saan ang quantum of proof na kailangan natin ay reasonable certainty of conviction. Ibig sabihin from the complaint itself, dapat naka-attach na doon lahat ng affidavit. Dapat pag binasa mo yon, alam mong may kaso talaga or the accused or the respondent may be subject talaga to a conviction based doon pa lang sa mga affidavit. So ngayon kung walang ganon, kung walang ebidensya, kulang yung ebidensya, hindi magpo-proof ng offense, then kailangan i-dismiss siya ng fiscal. Pangalawa, may witness problems. Example, when the witness fails to appear, gives unclear or inconsistent statement, or is reluctant to testify, or unsure siya sa identity ng akusado. So, kung si witness unwilling siya, then hindi siya pupunta sa mga hearing, then walang ebidensya ngayon si fiscal. No? So, hindi niya rin mapoprove during trial yung guilt ng akusado. At pangatlo, the due process problems that involve the violations of the constitutional requirements for seizing the evidence and for questioning the accused. Diba, during our discussion about search warrant and warrant of arrest, pag illegal yan, hindi rin siya tatanggapin, inadmissible yan sa korte. So kapag illegal yung arrest, kapag illegal yung search, then there's no point of actually prosecuting it kasi automatic yan i-dismiss ng korte kasi hindi na-observe yung due process requirement. Okay, that would be all for the discussion on the functions and the discretion of the prosecution. Thank you.